Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong 2011, ang pagdiriwang ng Mother's Day ng high school freshman na si Tony Gana ay medyo kakaiba. Ang kanyang ina na si Ana Maria ay nakikipaglaban sa stage 2 breast cancer. Sinabi nito na ayos lang siya, ngunit masasabi ni Tony na ang gamot at ang chemo ay malaki ang epekto dito. Ilang sandali pa, isang putok ang umilingaw sa kanilang bahay at ang mga sumunod na nangyari ay nagpabago sa kanilang buhay. Noong Mother's Day, May 14, 2011, nagsimulang masaya ang araw ng isang Filipino-American family na nakatira sa 18400 Manning Drive, Tustin, California. Ang padre de pamilya ay si Antonio Gana, ang kanyang may bahay ay si Ana Maria Magno Gana, at ang kanilang dalawang anak na sina Tony at Alfonso. Noong araw na yon ay binigyan ng kanyang mga anak si Ana ng mga cards at mga regalo. Ang kanilang mga kaibigan ay dumating din sa kanilang bahay para manood ng basketball game. Nang matapos ang laro ay si Ana ay pumunta sa kanyang kwarto. Sa akala ng mag-aama na ito ay magpapahinga lamang ay hinayaan nila ito. Pero ang katahimikan sa kanilang bahay ay nabulabog ng isang malakas na putok na mula sa master's bedroom. Sina Antonio, Tony at Alfonso ay tumakbo sa kwarto kung saan pumasok si Ana dahil may suspecha sila na ang tunog ay mula sa putok ng baril. Nang makapasok sila sa master's bedroom, ay nadiskubre nila na si Ana pala ay nagpuputok ng isang round na tumama sa kisame. Ayon sa salaysay ni Tony ay inagaw ng kanyang ama ang baril pero binaril ito ng kanyang ina. Doon na sila tumakbo palabas ng kwarto at siya ay pumunta sa salas, samantalang ang kanyang nakababatang kapatid naman ay nagtago sa isang kwarto. Nang siya ay makita ni Ana ay pinaputokan siya nito na tumama sa kanyang braso. Ilang segundo pa ang lumipas at nakarinig siya ulit ng isa pang putok at nakita niya ang kanyang ina at nakababatang kapatid na si Alfonso na nagpapambuno. Doon na siya mabilis na tumakbo palabas ng kanilang bahay at tumawag ng 911. Agad rumisponde ang mga kapulisan at nang makapasok sila sa bahay, ay nakita nila sa master's bedroom na si Ana ay yakap-yakap si Antonio habang ito ay nalulunod sa sarili niyang dugo. Nang tinanong ng deputy officer si Ana kung kilala niya ba ang gumawa nito sa kanyang asawa, ay sinabi nito, and I quote, "Ako ang gumawa nito. Pakiusap, patayin niyo na ako." Nang masabi niya ito ay nawalan siya ng malay. Ang mga anak ni na Antonio ay pansamantalang nakituloy sa kanilang mga kapitbahay na Filipino rin. Nang dumating ang mga paramedics, isinugod agad ng mga ito sa ospital ang sugatang si Antonio. At maging si Ana ay isinugod rin dahil sa suspetsya na ito ay nakakaranas ng altered level of consciousness. Kinabukasan, nagising si Ana sa ospital at paulit-ulit nitong sinasabi sa mga doktor at mga nurses na tumitingin sa kanya na gusto na niyang mamatay. Inamin din niya na siya ang bumaril sa kanyang asawa at mga anak. Nang matapos siyang mapakalma ay binisita siya ng mga kapulisan para questionin sa nangyari. Habang kine-question ng mga kapulisan si Ana, si Antonio naman ay nasawi sa tama ng baril na kanyang natanggap. Habang ang anak naman ito na si Tony ay nakarecover sa tama ng baril sa kanyang braso.
Nang magretiro si Antonio sa pagiging militar ay naging general manager ito sa Manila International Airport. Si Ana at Antonio ay nagkakilala sa Pilipinas nang humigit kumulang 2 dekada na. Ang agwat ng kanilang edad na halos 3 dekada ay hindi naging hadlang upang magkaroon sila ng relasyon. Pero ayon sa report, si Antonio ay kasal pa nang sila ay magkakilala. Naiulat din na si Antonio ay nag-convert sa Islam para mapakasalan si Ana upang maging pangalawa niyang asawa. Dahil dito, ang una niyang asawa ay kinasuhan siya ng bigamy pero wala akong makita na ulat tungkol sa nangyari sa kaso. Kalaunan ay nanirahan sina Antonio at Ana sa Amerika. At 6 na buwan bago mangyari ang pamamaril, inilipat ni Antonio ang pamilya niya sa Orange County, California. Ang mga taong malalapit sa kanila ay saksi kung gaano kasaya ang kanilang pamilya. Pero nagbago ang lahat noong 2010. Si Ana ay na-diagnose na may breast cancer. Dumaan siya sa chemotherapy at ito ang naging dahilan kung bakit nawala ang kanyang mga buhok. Hindi lamang kanyang mga buhok ang naapektuhan sa chemotherapy, pero pati na rin ang kanyang pagtulog kaya madalas siyang umiinom ng gamot na tinatawag na Ambien para siya ay makatulog. Nakaramdam na rin siya ng depresyon sa pangalawang cycle niya ng chemo at kadalasan na lagi siyang pagod at hinang-hina ang kanyang katawan. Kalauna, nagkaroon na rin siya ng skin rash na isa din sa mga side effects ng chemo. Kaya binigyan siya ng steroids ng kanyang mga doktor upang makatulong sa kanyang mga rashes. Bukod sa problema nila sa kalusugan ni Ana, ang mag-asawa ay pinoproblema din kung paano nila ipagbebenta ang kanilang negosyo na UPS Mail Center franchise. Ito ay lalong nagpalala sa mental health ni Ana dahil para sa kanya ay sa pagtagal na hindi nila ito mabenta ay lalo silang magkakaproblema sa pera. Ilang buwan bago mangyari ang pamamaril, inamin ni Ana sa mga kapulisan na nag-iisip na siya magpakamatay at gusto niyang isama ang kanyang buong pamilya. Sa kanyang interview, sinabi niya sa mga kapulisan na ilang linggo bago niya binaril ang kanyang asawa at mga anak, ay nakakarinig na siya ng mga boses na di umanong nagsasabi sa kanya na dapat niyang isakatuparan na ang kanyang plano. Tell me what happened. I fired it first in the ceiling. Okay, why? So they'd come in. Okay. And my husband came in first. So I shot him. And then I was gonna shoot my 2 sons, and then I was gonna shoot myself. I wanted my whole family to go with me. No one is gonna suffer from my death. Nang matapos ma-interview ng mga kapulisan si Ana sa ospital, ay in-interview ng mga ito ang anak niyang si Alfonso. Doon ay sinabi ng bata na ipinagdiwang nila ng masaya ang Mother's Day. Nang marinig nila ang putok ay nakita nila na hawak ng kanyang ina ang baril at nakita din niya ang kanyang ama na duguan. Sinabi niya na siya ay tumakbo at nagtago sa kanyang kwarto at pagkatapos ay tinakpan niya ang kanyang mukha ng unan. Nang sinilip niya ang kanyang ina ay nakita niya na itinutok ni Ana ang baril sa kanyang sentido pero dahil sa wala ng bala ang baril ay hindi ito pumutok. Sinabi niya na matapang siyang lumapit dito at sinabihan niya ito na kumalma sabay kuha sa baril. At doon na pumasok ang mga kapulisan sa kanilang bahay. Ayon sa police officer na nag-interview sa kanya, ay alam ni Alfonso na ang kanyang ina ay gusto silang patayin lahat. Pagkatapos ng ilang araw, ang district attorney ay sinampahan si Ana ng kasong first-degree murder at kung mapatunayan ay maaaring makulong ito ng panghabang buhay. Habang naghihintay ng kanyang paglilitis, kahit nasa kulungan ay natapos ni Ana ang buong cycle ng kanyang chemotherapy. Dalawang taon pagkatapos ng pamamaril niya sa kanyang buong pamilya, noong 2013 ay nagsimula ang paglilitis. Ang kampo ni Ana ay inilaban na ang nangyari ay resulta ng mga side effects ng halo-halong gamot na kanyang iniinom. Nang tumayo sa witness stand si Ana ay sinabi niya na kahit siya ay depressed, pagod at nangihina noong Mother's Day 2011,
nagawa pa rin niyang tapusin ang mga paperworks para sa kanilang negosyo. Sinabi niya sa harap ng mga jury na noong pumasok siya sa kwarto, pakiramdam niya ay ang bigat-bigat ng kanyang problema at para sa kanya ay wala na siyang maisip na solusyon. Nang tinanong siya kung ano ang natatandaan niya sa pamamaril, ay sinabi nito na hindi niya matandaan na nilagyan niya ng bala ang baril at hindi niya rin matandaan na ipinutok niya ito. Ayon sa kanyang salaysay, ang natatandaan niya lamang ay ang pagpasok ng kanyang mag-aama sa kwarto, pagyakap niya sa dugoang si Antonio at ang pagsigaw ni Tony sa kanilang salas. Pagkatapos ay natatandaan din niya ang pagpasok ng iba't ibang mga tao sa kanilang bahay, pagpasok niya sa ambulansya at paggising niya sa hospital bed. Ang prosekusyon naman ay hindi kumbensido sa kanyang rason na nag-blackout ang isip niya. Ipinarinig ng prosekusyon ang isang audio recording kung saan sinabi ni Ana na matagal na niyang pinaplano ang pagpatay sa kanyang buong pamilya. Pero kahit narinig niya ang recorded audio, ay sinabi niya na hindi niya rin matandaan ang mismong interview. Ang kampo ni Ana ay sinabi sa jury na hindi nito idinideny na binaril niya ang kanyang asawa at mga anak. Pero pinakiusapan ng kanyang abogado na isaalang-alang na mga ito ang physical at mental state nito noong panahon at bago nangyari ang pamamaril. Ang oncologist na tumingin kay Ana ay tumestigo para sa prosekusyon. Isinalaysay niya na noong ginagamot niya ito sa breast cancer ay alam niya na nakakaranas ito ng mga side effects. Pero sinabi nito na hindi nabanggit ni Ana na nakakaranas siya ng depresyon, mood changes o kahit psychosis. Ang psychiatrist na nag-evaluate kay Ana bago ang paglilitis ay ibinigay din ang kanyang ekspertong opinyon. Base sa kanyang psychiatric evaluation, si Ana ay nakaranas ng psychotic depression noong nangyari ang pamamaril. Sinabi niya na ang nangyari ay sanhi ng depresyon at lumala pa ito dahil sa side effects mula sa iba't ibang uri ng mga gamot na iniinom nito. Sinabi niya na kapag ang mga ito ay nagsama-sama, ito ay nagiging resulta na tinatawag nilang delirium. Iniharap din ng kampo ni Ana ang isang psychologist na ibinigay ang kanyang opinyon. Ayon sa kanya, si Ana ay nakakaranas ng clinically significant major depression. Nang matapos ang paglilitis, inabot ng 2 araw ang jury bago sila nagkasundo sa kanilang desisyon. Noong April 3, 2013, hinatulan nilang guilty si Ana sa kasong 1 count of murder at 2 counts of attempted murder. Sa statement ng jury ay sinabi ng mga ito na si Ana ay isang sakim na ina. Ibinase nila ang kanilang desisyon sa sinabi nito sa recorded audio na naniniwala siya na hindi mabubuhay ng maayos ang kanyang pamilya kung siya ay mamatay sa kanyang cancer. Kaya para sa kanya ay mas mabuting sabay-sabay na lang silang mamatay para wala nang magdusa. Hinatulan si Ana Maria ng panghabang buhay na pagkakakulong at hindi siya mabibigyan ng parol. Nang matapos ang paglilitis, nagbigay ng victim impact statement ang kapamilya ni Antonio Gana. Doon ay narinig ng lahat ng tao sa korte na kahit may pagkamahigpit sa Antonio, ay marami ang nagmamahal dito dahil sa kanyang kabaitan. Lumalabas na ang kanyang anak sa una na si Jose Eduardo Gana ay inatake sa puso pagkatapos nitong malaman ang nangyari sa kanyang ama. Kahit ito ay nakarecover na, ay hindi nila maikakaila na mahihirapan siyang makabangon dahil sa emotional stress pagkatapos mawala ng isang ama. Ang 2 anak ni Antonio ay nasa pangangalaga ngayon ng ina ni Ana. Si Tony na panganay na anak ni Antonio ay pinayagan ang prosekusyon na patawan ng panghabang buhay na pagkakakulong ang kanyang ina dahil ayon sa kanyang salaysay, kahit ilang beses pa itong humingi ng tawad sa kanya ay hindi niya pa rin matanggap ang nangyari. Dahil sa tama ng baril sa kanyang braso, hindi gaanong magamit ni Tony ang kanyang kanang kamay. Magpahanggang ngayon, ang nanay ni Ana ay naniniwala na ang nangyari sa kanyang anak ay resulta ng pag-inom nito ng napakaraming mga gamot. Naniniwala siya na ito ang naging dahilan kung bakit ito nag-hallucinate at nagkaroon ng depresyon.
someone who's insane, who's lost her mind. Because this is not my daughter. This is not Ana Maria. This is the person that shot Antonio. Noong 2015, nag-appeal ang kampo ni Ana pero ito ay nireject ng judge. Ayon sa isang TV show na ipinalabas sa Amerika noong 2021, si Ana ay idineklarang cancer-free nang matapos niya ang buong cycle ng chemotherapy. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.